Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, isang magandang tanghali sa inyo, Nikki at Kimbo. At maligayang pakikinig naman sa lahat ng nakatutok ngayon sa kanilang mga radyo. Ako po si MR, 32 years old. Madalas kong napapakinggan ang programa ninyo sa tuwing nagbabantay ako ng sarili kong computer shop. Nung una, medyo nahihiya pa akong mag-share ng kwento ko dahil sa takot na baka kantsawan lang ako ng mga kaibigan ko. Pero nang minsang napansin ni Ivan na nakikinig ako sa inyong programa, ay kinumbinsi niya na ako na magpadala rin ng sulat. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uudyok ng barkada. Saksi kasi sila sa lahat ng saya at sakit na naranasan ko sa pag-ibig. Nikki at Kimbo, sa edad kong 32 ay wala pa akong asawa o anak. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriend pero nauwi lang din sa hiwalayan. Hindi ko naramdaman sa kanila ang pagiging handa sa pagpasok sa buhay may asawa. Kaya nga heto, minabuti ko munang magtayo ng sarili kong negosyo para kung sakaling makilala ko na ang babaeng pakakasalan ko, ay handang-handa na ako. At dahil nga sa negosyo kong computer shop, ay nahiligan ko na rin ang paglalaro ng online games. Dahil sa mga customer ko na masasabi kong hindi ko na lang customer ngayon, kundi mga kaibigan ko na rin. At sa online games ko na nga rin nakilala ang babaeng muling magpapatibok ng puso ko. Uy! Ivan, ano na? Galingan mo naman sa pag-attack! Tagal-tagal mo na naglalaro nito, beginner pa rin yung skills mo. Ano na? Wow! Teka lang ha. Paano ako makaka-attack ng maayos ipanailag tong PC ko? Bagal-bagal kaya ng internet dito sa shop mo. Hoy! Huwag nga kayo puro ba ngayon dyan? Mag-focus na lang kayo sa laro! Natalo na tayo kalaban eh! Buti pa itong silbi o sipag-sipag umatak ko! Kilos-kilos din kasi, wag puro kuda. Ay nako, yabang magsalita. Palibasa, kasama boyfriend eh. Hoy, kahit wala si MR dito, kayang-kaya ko kayong daigin sa paglalaro, no? Oo, talaga? Sige nga, ano. Wag na, no? Baka matalo pa kita, gumawa ka pa. Di ka obra dyan, tol. Ako nga ilang beses na akong tinalo niyan eh. Uy, teka. May nag-text. Si Utol? Yeah, bakit kaya? Uy guys, wait lang ha. Basahin ko lang yung text ni Utol. Baka emergency. Go! Sige lang. Kuya, umuwi ka muna. Naninikip dibdib ni Papa. Guys! Logout muna ako. Mukhang may emergency sa bahay eh. Ano? Eh paano tong game? Kayo nang bahala eh. Basta kailangan ko muna umuwi. Babe, ikaw na muna dito sa shop ha. Naninikip kasi yung dibdib ni Papa eh. Samahan na kita, babe. Ay hindi na. Pakibantayan na lang muna tong shop. Nandyan naman si Ivan eh. Okay, sige. Mag-ingat ka, ha? Oo babe. Ivan, tol. Kayo muna dito ha. Oh, sige tol. Balitaan mo na lang kami. Sige. Salamat. Mauna na ako. Babe, Uy, babe. Napadaan ka. Wala ka bang imi-meet up na buyer ngayon? paano hindi naman ako mapapadaan? Nung isang araw ka pa dito, eh. Hindi ka pa raw umuwi sa inyo. Oh, eto. Nagdala muna ako ng pamalit mo, ha? Baka hindi ka pa naliligo dyan, eh. Mamahaw ka niyan. Salamat, babe. Kamusta na ba si Tito? Medyo nahirapan lang huminga dala ng init ng panahon. Pero okay naman na siya. Nakausap na namin siya kanina. Tutulog na siya ngayon. Mabuti naman. Gusto mo bang umuwi muna? Ako muna magbabantay kay Tito. Ay, hindi na babe. Nakakaya naman sa'yo. Sus, ngayon ka pa nahiya? Hindi naman ako ibang tao. Hindi na kayo iba sa akin ng pamilya mo. Babe, ayos lang talaga ako, promise. Tsaka darating na rin naman si Mama maya-maya. Siya na muna yung papalit sa akin dito. Baka bukas, pwede na rin naming iuwi si Papa. Okay. Basta kapag kailangan mo ng backup, ha? Sabihan mo lang ako. Oh. Bakit naman ngingiti-ngiti ka dyan? Thank you. Naku, patay tayo dyan. Mga ganyan lambingan mo, alam ko na kung saan mauuwi yan eh.
Pusta ko, magdadrama ka na naman, no? Hindi. Nag-thank you lang ako. Ito naman. Okay, fine. Hindi, pero seryoso, babe. Thank you, Kasi palagi kang nandyan para damayan ako sa tuwing may problema ako. Ano ka ba? Wala yun. Ano bang sabi ko sa'yo? Mapa-video games man yan o sa totoong buhay, ako ang sidekick mo. Na ikaw ang magre-restore sa akin kapag paubos na yung HP ko. Corny natin, no? Ikaw lang. Ikaw nagpauso niyan, eh. Gustong-gusto mo naman. Ikaw, Nikki at Kimbo. Kung yung iba ay ginagawang pampalipas oras ang video games para makahanap ng pansamantalang saya, ako, nahanap ko na yata dito ang magpapasaya sa akin habang buhay. Nagkakilala kami ni Ruby sa isang sikat na video game. Isinali siya minsan ni Jojo, isa sa mga madalas kong kalaro. Magmula noon, napadalas ang pag-uusap namin. Mayroon siyang sariling online business. At dahil madalas kaming inaabot ng hating gabi o madaling araw sa kanya-kanya naming hanap buhay, ay kaming dalawa yung madalas na naiiwang naglalaro kaysa mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Unti-unting nahulog ang loob ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nanligaw sa kanya at sinagot niya na rin naman ako. Naging kasangga ko siya sa maraming bagay at ganun din naman ako sa kanya. Madalas ay isinasama niya ako sa tuwing bumibili siya ng mga paninda para sa online business niya. At kung may pagkakataon, sinasamahan niya rin ako sa pagbabantay sa computer shop ko. Ibang-iba siya sa lahat ng naging girlfriend ko. Akala ko dati ay may pagka-immature siya dahil nga mahilig din siyang maglaro ng video games. Pero nagkamali ako. Siya yung tipo ng babae na seryoso sa pakikipagrelasyon at handa ng magkapamilya. Sa kanya ko naramdaman yung feeling na handa na rin akong lumagay sa buhay may asawa. Kaya makalipas ang 6 na buwan, ay nagpasya na rin akong mag-propose ng kasal sa kanya. Hello, Tol. Nabalita. Nakuha mo na ba in order mo singsing doon sa mall? Oo, tol. Kaya nga ako tumawag para ipaalam sa'yo, eh. Eto, hawak ko na yung singsing. Mamaya magkikita kami ni Ruby. Magsisimba kami dalawa, eh. Baka mamaya na rin ako mag-propose sa kanya. Tol. Mukhang desidido ka nagpakasalan si Ruby, Bibili ba ako ng singsing kung hindi? Oo, siya. Sige. Good luck. Balitaan mo na lang ako kung ano mangyayari sa proposal mo. Sige, tol. Salamat, Ito na lang talaga. Dito natin napiling magsimba, babe, no? Wala masyadong tao. Oo nga, eh. Tara, maupo muna tayo dun sa may park. Sige. Babe, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun, babe? Teka, kukunin ko lang sa bag ko. Sige. Babe. Ako din pala may sasabihin, eh. Ha? Oh, sige, ikaw muna. Ano ba yun? Kasi balak sana naming magbakasyon ng buong pamilya sa susunod na linggo. Okay. Saan naman? Sa probinsya namin, sa Leyte. Ganun ba? Gano'ng katagal? 1 buwan, eh. Ha? 1 buwan? Teka, bakit parang ang tagal naman? Kasi uuwi yung mga kamag-anak namin galing sa ibang bansa. Syempre, susulitin na namin yung mga araw na nandito sila, diba? Oh, bakit naman ang lalim ng buntong hininga mo? Ayaw mo ba? Di ba pwedeng hindi ka na sumama doon? Babe, minsan lang mangyayari yun, eh. Nakakaya naman kung wala ka dun, diba? Paano yan? Nagkakaiwalay tayo ng 1 buwan. Babe naman, eh. 1 buwan lang naman yun. Mahirap pa talaga intindihin yun. Ba't parang nagagalit ka? Parang ang kitid naman kasi ng utak mo, eh. Wow! Makitid agad?
Hindi naman kita binabawalan magbakasyon na. Tinanong ko lang kung pwedeng wag ka nang sumama. Hindi ko naman sinabi wag kang sumama. Parang gano'n na rin yun. O, kita mo na? Papaliwanag ako na maayos dito eh. Ikaw ang ayaw makinig sa paliwanag ko tapos sasabihin mo ako yung makitirang utak. Baka ikaw. Alam mo, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Easy number 4, time na. Ruby, babe, Oh, pati ako sungitan mo rin ha. Ano na? Ano, tatahimik na lang tayo dito? Sorry ka na ako, magsisorry ka. wow, ba't ako? Ikaw kaya yung unang nagtaas ng boses. Okay, fine. Sorry. Sorry kung napagtaasan kita ng boses saka nasabihan kita ng makitid yung utak mo. Sorry din. Wala naman akong balak talagang pagbawalan ka eh. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka pwedeng paiwan ka na lang. Oo, kung desidido ka nang sumama, okay lang naman sa akin. Promise? Oo naman. Basta, pangako mo sa akin na babalik ka agad. Oo naman, no? Pagkatapos ng isang buwan, babalik ako agad dito sa Maynila. Babalikan kita. Promise. Okay, sige, may tiwala naman ako sa'yo. Thank you, babe. Nikki at Kimbo. Naudlot yung plano kong mag-propose kay Ruby dahil sa naging maliit na pagtatalo namin. Yung lakas ng loob ko na inipon ko ng ilang buwan ay parang nauwi lang sa wala. Pero sa totoo lang, parang mas okay na rin na hindi ko muna naituloy ang pinaplano ko. Parang hindi rin kasi sumakto sa timing. Lalo na't balak nun ni Ruby na magbakasyon sa probinsya kasama ang buong mag-anak nila. Hanggat maaari sana ay ayoko siyang payagan. Ayokong magkalayo kami ng kahit isang buwan lang. Pero hindi ko naman pwedeng pagbawalan siya. Lalo na't gusto niyang gawin at involve ang pamilya niya. Sa loob ng isang buwan ay wala kaming naging communication ni Ruby. Ang sabi niya sa akin ay nasa isang liblib na isla raw ang bahay nila sa Leyte. Kaya mahirap ang signal. Kaya wala akong nagawa kundi hintayin siyang bumalik. Pero makalipas ang isang buwan, walang Ruby na nagparamdam. Nung una, inisip ko na baka na-extend lang ang bakasyon nila. Pero sinubukan ko pa ring i-message siya sa Facebook at sa ibang social media accounts niya. Nagtiyaga ako sa paghihintay. Hawak ang pag-asang mababasa ni Ruby ang mga message ko at magre-reply siya. Pero kahit alin man sa mga iyon ay hindi niya na-seen. Kaya nang umabot ng 2 buwan ang paghihintay ko, ay nagpasya na akong hanapin siya sa probinsya nila. Baka kaya natin pwedeng hanapin si Ruby? Tol, hanap muna tayo ng masisilungan. O kaya kahit mauupuan man lang, medyo nahilo ko dun sa bangka. Okay. Ayun. May dan sa may cottage sa maliit. Tara. Good. Tol, hanggang kailan mo ba balak hanapin yung si Ruby? Hindi ko nga rin alam eh. Sa anong balak? 2 bayan na yun, nahalughog natin. O medyo magagabi na rin. Siguro naman, pwede na muna tayo magpahinga. Sige, tol. Maghanap na muna tayo ng matutuluyan. Doon. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went Eh, Mar? away. Pre! Uy! Gising ka ba? Ikaw, hindi ka pa natutulog. Tumutungga ka pa mag-isa dyan. Hindi ka man lang nag-aaya. Pengi nga.
Dala mo pala yung singsing na binili mo dati para kay Ruby, no? So, bakit nga hindi ka pa natutulog? Hindi pa ba ako natutulog nito? Parang akong binabangungot ng dalawang buwan. Gising-gising din kasi. Oo, ano? Ano yan, ha? Umiiyak ka? Ikaw, si Emma, umiiyak dahil sa isang babae? Kasi hirap eh. Alam ko kung ano yung gusto kong gawin kaso hindi ko naman alam kung saan ako magsisimula. Ay, bakit? Hindi pa ba simula itong ginagawa natin? Hindi, oo nga. Kaso parang wala naman kasi patutunguhan. Mismo. Parang wala namang patutunguhan. Parang walang nangyayari. Tol, hindi kayo dapat eh. Tigil mo na muna to. Itigil? Bakit ititigil? Ano ako, tanga? Kung kailan nasa kalagitnaan na ako ng paghanap, saka pa ako titigil. Tol, minsan kasi, may mga laban tayo na mas magandang itigil na lang habang maaga pa. Hanggat may lakas ka pang natitira para itaas yung mga kamay mo, sumuko ka na. Kasi, dumating yung oras na simot ka na, saka mo lang ma-realize na talo ka. Tol, paano namang hindi mo ako kilala eh? Hindi ako sumusuko. Hindi lang sa video games matapang to. Sa totoong buhay din, attack kung attack. Eh, paano kung sa pag-attack mo, akala mo may kakampi ka pa, yung pala iniwan ka na? Ano bang gusto mo palabasin ha? Nainiwan ako ni Ruby. Na sinasadya niyang pagtaguan ako ngayon? Hindi ako nagsabi niyan. Sira ulo ka pala eh. Sinasabi mo pang niloko lang ako ni Ruby ha? Naman niloko siya, ganun ba? Tol, easy ka lang. Relax, hindi mo ako kalaban dito. Bitaw mo muna yung kwelyo ko, okay? Salamat ka, matino pa ako. Tol, gusto ko lang naman kasing ma-realize mo na baka sobra na tong ginagawa mong paghahabol kay Ruby. Tignan mo nga oh, para tayong mga tanga na naghahanap ng taong hindi naman natin sigurado kung nandito pa nga ba. Nauubos na yung oras mo dito, pati yung ipon mo. Wala akong pakialam! Kung kinakailangan ubusin ko lahat ng meron ako, gagawin ko. Kung kailangan ibenta ko, pati yung computer shop ko, gagawin ko, mahanap ko lang si Ruby. Tol, alam mo, nababaliw ka na eh. Lahat yan gagawin mo dahil lang sa isang babae? Gumising ka nga! Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Mahal na mahal ko si Ruby. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Palibasa kasi hindi mo pa nararanasan magmahal ng totoo sa bubuhay mo eh. Okay, fine. Sige na, suko na ako. Hindi na kita maiintindihan. Pero eto, Tol, isipin mo. Buti pa yung aso na naghahabol ng buto. Alam at nakikita kung nasaan yung hahabulin niya. Eh, ikaw. Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi ako susuko. Magmukha man akong aso, tatanggapin ko. Kung kinakailangan hukayin ko saan man lupa nakabaon yung buto na yan, gagawin ko, mahanap ko lang si Ruby. Nikki at Kimbo, hindi ko alam kung saang baol ako nakakuha ng lakas ng loob na hanapin si Ruby. Wala akong katiting na alam kung saan siya nakatira o kung saan ko siya pwedeng hanapin. Ang bukod tanging alam ko lang ay gusto ko siyang makita. Siguro pinagtatawanan na ako ng ilan sa mga listeners ninyo. Pero wala eh. Ganun talaga kalakas ang amats ko kay Ruby. Handa akong halughugin ang buong Leyte. Lahat ng kinita kong pera galing sa computer shop ay naubos ko na. Lahat na yata ng bayan sa Leyte napuntahan at napagtanungan ko na. Pero wala. Kahit katiting na impormasyon akong nakalap para sana makatulong sa paghahanap sa kanya. Sobrang hirap. Pagod na ang katawan ko sa kakalakad, kakabiyahe, at kakasakay ng bangka, at kung ano-ano pa. Minsan tuloy, hindi ko maiwasan na mawalan na ng pag-asa. Bukod kasi sa katawan ko, unti-unti na ring napapagod ang puso ko. Unti-unti kong nararamdaman na sa dulo ng lahat ay walang Ruby akong mahahanap. Wala yata talagang finish line itong pinasok kong karera.
Nasa sa akin na lang kung itutuloy ko pa o ititigil ko na. Dito na nagsimulang magtalo ang isip ko at puso ko. Ilalaban ko pa ba? O isusuko ko na? Dear MOR Nabitin. Nikki at Kimbo, sa bandang huli ay hindi ko rin na panindigan yung sinabi kong hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Ruby. Hindi dahil sa napagod ako, kundi dahil wala na rin akong magagawa. Naubos ang lahat ng ipon ko. Literal. Desidido na nga akong ibenta pati ang computer shop na naipundar ko eh. Pasalamat na lang ako at wala akong nahanap na buyer nung panahon na yon. Siguro ay tadhana na ang gumagawa ng paraan para patigilin ako sa lahat ng katangahan ko. Mukha namang naaayon lang ang lahat sa dapat na mangyari. Dahil nung tinigilan ko na ang paghahanap kay Ruby, ay nakilala ko naman si Cheche. Matagal na pala namin siyang nakakalaro sa online game. Inudyukan ako ng barkada na pormahan ko siya para makatulong sa pag-move on ko kay Ruby. Hindi ko man hangad na kalimutan ng tuluyan si Ruby. Papayag na rin ako. Hanggat sa naging kami na ni Cheche. Pero sinigurado kong malinaw ang lahat sa aming dalawa. Ipinaliwanag ko sa kanya sa kasalukuyan akong mag-move on mula sa sakit na paglayo ni Ruby. At naintindihan niya yon. Naging maunawain at mapagmahal siyang girlfriend sa akin. Hindi ko kailanman naramdaman sa kanya ang pagdadalawang isip sa relasyon namin, kahit na alam niyang hindi ko siya magagawang mahalin ng buo. Naging maayos ang lahat hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa buhay namin. Uy, ano na? Kilos-kilos din! Matatalo tayo nito! Oo na. Ako nang bahala dyan. Hoy, Ivan! Anong nangyari sa'yo? Nakatayo lang yung hero mo, oh. Ano yan, puno? Teka lang guys, lag yung PC ko. Ano ba naman yan? Palusot na naman eh. Siguro may kachat ka na naman, oh. Sinong atak niyan kung ganyan? Si Cheche na daw, ang bagal nyo eh. Ako na, kaya ko na to. Love, backupan mo na lang ako, ha? Oo naman, dito lang ako sa tabi mo. Easy! Oy, teka. Puro tayo na sa field. Sino nagbabantay sa base? Hindi ako. Guys, sino yun? Ewan ko. Che lang naman yung babae dito, di ba? Hindi ako yun, guys. Ano ba kayo? Ako to. Si Ruby. Ruby? Oo. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nasali sa team? Invite ako ni Jojo. Ay, Jojo naman eh. Para kang di nag-iisip eh. Guys. Naglagaw to si Cheche. Yan. Galit na yata. Teka. Si Cheche. Girlfriend ni Emar. Jojo kasi. Oo, bakit? Ano ba? Ano masama doon? Pareho namang nakamove on si Ruby sa si Emar, di ba? Maliban na lang kung may hindi pa nakaka-move on sa kanila. Ano, Emar? Di ka pa rin ba nakaka-move on hanggang ngayon? Guys, sorry ha. Ito naman kasi alam Ano bang ginagawa mo dito? Ba't ka ba kasi sinali-sali dito? Ang tao dyan, ha? Ano, guys? Next time lang tayo maglaro, ha? Wala, nasira na naman yung mood natin, eh. Sige na. Sige na guys, logout muna nang makapag-usap yung dalawa. Tol, susundan ko lang muna saglit si Cheche. Lumabas pala eh. Hindi ko man lang namalayan. Ops, diyan ka lang. Mag-usap kayong dalawa. Ako nang bahala kay Cheche. Salamat, Tol. Emar, sorry ha. Hindi ko naman intensyon na magulo eh. Hindi, alam mo, mas maganda kung mag-usap tayo ng personal. So ano, ipapaliwanag ka ba? Emar. Bakit hindi ka kagad bumalik? Di ba sabi mo 1 buwan lang? Ruby,
Ruby, ano magsalita ka? Ang tagal ko naghintay na maitanong yan sa'yo eh. Para akong tanga dito, hindi mo maalam kung anong pinagdaanan ko para lang hanapin ka? Para lang malaman ko kung bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? I'm sorry. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman ginusto na mangyari yun. Uy, bakit nga? Ano nga nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko kung gaano katindi yung dahilan mo at kailangan mo pang sumira sa usapan natin. Muntik na akong ma-rape! Muntik na akong ma-rape, Emma. Ano? Merong nagtangkang pagsamantalahan ako. Dinabensahan ko yung sarili ko. Tapos, nasaksak ko yung lalaki nagtangka sa akin. Nagkaroon ako ng kaso sa probinsya namin. Kaya hindi ako nakabalik agad, Emma. Ano ba yan? Ba't hindi makakit sa akin sinabi? Paano ko naman gagawin yun? Magkalayo nga tayo, di ba? Kaya umasa na lang ako na sana hintayin mo ako. Sana hindi ka makahanap agad ng iba hanggat hindi pa ako nakakabalik sa iyo. Kaso, Uy, sorry. Ruby, sorry ha. Hindi ko naman kasi alam na ganun yung nangyari eh. okay lang kasi hindi mo naman kasalanan eh. O wala namang may gusto na mangyari itong lahat ng to. Pasensya ka na rin na bigla na lang akong bumalik na wala man lang abiso sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kung kailangan ako yung lumayo, gagawin ko para hindi na ako ulit makagulo pa sa iyo. Nikki at Kimbo. Sa isang iglap ay biglang nabaliktad ang mundo ko. Akala ko tuluyan ko nang makakalimutan si Ruby. Nandun na ako eh. Unti-unti ko nang natututunan na magsimula ng panibagong buhay kasama si Cheche. Pero bakit kung kailan unti-unti ko nang natututunang ngumiti ay saka naman babalik ang naging sanhi ng lahat ng pag-iyak ko? Ikinuwento sa akin ni Ruby ang lahat na nangyari sa kanya sa probinsya. At sa totoo lang, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hindi ko nagawang hintayin siya. Napakaaga kong sumuko at nagpa siyang kalimutan siya. Pero wala na akong magagawa. Wala na kaming magagawa kundi tanggapin ang lahat. Nag-move on kami sa kanya-kanyang naming buhay. Ako sa piling ni Cheche at siya naman sa online business niya. Hindi kami nawalan ng communication. Nag-uusap pa rin kami sa pamamagitan ng chat. Kung minsan nga ay inaabot na kami ng madaling araw sa pagvi-video call. Lalo na sa tuwing nagbabantay ako ng computer shop. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, wala nang kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Alam naming pareho na hanggang doon na lang ang ugnayan na meron kami. Dahil nga, may Cheche na ako. Ay, boring naman. Walang makalaro ah. Uy, Cheche, tumatawag. Hello, love? Hello, love. Patulog ka na ba? Hindi pa, love. Marami pang customer eh. Bakit? Pauwi pa lang kasi ako galing work. Daanan kita ha, malapit na rin ako. Sige, sige. See you, bye! See you, ingat ka. Naiihina ako ah. Di bali, hintayin ko na lang si Cheche para may pumalit sa akin dito sa pwesto. Nandito na ako! Uy, love, sakto. Hihina ako eh. Ikaw na muna dito ha, punta lang ako CR. Sure, sige. Sige. Ay, sa wakas nakaihi din. Parang sasabog na yung pantog ko kanina eh. Balik na nga ako. Huwag ka na ulit tatawag. Bye! May kausap si Cheche. Sino yun? Babe? Babe, sino yung kausap mo? Tsaka bakit parang nakakunot yung noo mo? Nag-uusap pa pala kayo ng Ruby na yon? Ha? Tumawag siya kanina habang nasa CR ka. Oo, nag-uusap pa kami pero wala lang yun. Usap magkaibigan na lang yun. Magkaibigan? Paano usap magkaibigan? Girlfriend mo dati yung babaeng yon? Oo nga eh, pero wala na lang yun sa amin. Ano ka ba? Emar, umamin ka nga sa akin. May gusto ko pa rin ba sa Ruby na yon? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa kanya? Ano naman ang klaseng tanong yan? O ba't di mo masagot?
Hindi naman kasi importante yun. Ikaw na yung girlfriend ko, ikaw na yung mahal ko ngayon. Huwag mo na intindihin kung ano man yung nakita mo. Sagutin mo ako ng diretso, Emar! Oo na, sige na. Oo, nakikipag-usap ako sa kanya. May nararamdaman pa ako para kay Ruby. Di ba ako tuluyan nakaka-move on sa kanya? Wow, sakit ha? Emar, ako yung nagmahal sa'yo. Ako yung tumanggap sa'yo nung panahong durug na durug ka. Tapos mahal mo pa rin siya. Cheche, sorry. Naramdaman ko naman kung gaano mo ko kamahal eh. Nakita ko kasi lahat ng effort mo para tulungan ako makamove on kay Ruby. Pero pasensya ka na. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko talaga magawang kalimutan siya eh. So lahat pala ng ginawa ko, baliwala sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Minahal din kita. Sinubukan kong ibalik lahat ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Kaso ano, siya pa rin yung mas mahal mo. Cheche, sorry. Okay. So ang ending pala talo din ako. Kahit anong gawin ko pala, hindi ko mapapalitan si Ruby dyan sa puso mo. Sorry talaga. Sinubukan ko naman eh. Kaso lang kasi Hindi, Emar. Huwag na nating lokohin yung mga sarili natin. Kung totoong sinubukan mong kalimutan si Ruby, hindi ka na makikipag-usap sa kanya. Lalong may girlfriend ka na. Kaya aminin na natin, kahit kailan hindi nawala yung pag-asa mo na magkakabalikan kayong dalawa. Pero wag kang mag-alala. Hindi na kita pipigilan. Kung gusto mo siyang balikan, sige lang. Kesa naman kasama nga kita. Pero yung puso mo naman nasa kanya. Baka nga kayo talaga yung para sa isa't isa at ako. Hadlang lang sa love story niyong dalawa. Nikki at Kimbo, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nung mga sandaling yon. Nasasaktan ako na makitang umiiyak si Cheche. Kahit papano naman kasi ay natutunan ko na rin siyang mahalin. Pero aaminin ko, may kung anong saya akong nararamdaman. Para akong nakahinga ng maluwag. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Sabihin nyo nang makasarili ako, pero noon ko lang naulit. Or noon ko lang ulit naramdaman ang maging masaya. Na sa wakas, ay malaya na ulit akong ipagpatuloy ang naudlot na relasyon namin ni Ruby. Pero hindi ako nagmadali. Naghintay ako ng ilang araw bago ituloy kung anuman ang binabalak ko. Pinakairamdaman ko muna ang sarili ko kung ito ba talaga ang gusto kong gawin. At makalipas ang 1 linggo, tinawagan ko rin si Ruby at inaya ko siya na makipagkita. Nung una, nag-alala pa siya dahil nga sa pag-akalang kami pa ni Cheche. Pero ipinaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari. Na nauwi sa hiwalayan yung huling pagtatalo naming dalawa. Simula nung bumalik si Ruby ay hindi niyang diretsahang sinabi sa akin na mahal pa rin niya ako. Pero nakakasiguro ako at nararamdaman ko na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya sa akin. Kaya wala akong sinayang na pagkakataon nung pumayag siyang makipagkita. Pinantahan ko siya, bit-bit ang singsing na binili ko para sa kanya bago siya magbakasyon noon sa probinsya. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Ito na ba yun? Ito na ba yung pagkakataon na matagal ko nang hinihintay? Halika dito, pasok ka. Ang ganda pala dito sa bago mong milk tea shop ha. Gano'n na nga ulit katagal to? Nagtatatlong buwan pa lang. Nice. At least, di ba, hindi mo na kailangan magbabad sa internet at sumagal sa mga bogus buyer dun sa online business mo. Oo nga eh. Pero syempre, sinusubukan ko pa rin pagsabayan hanggat kaya. Sayang din kasi yung income eh. Nice. Actually, hindi pa nga bayad to eh. Ha? Paano hindi pa bayad? Actually, niloan ko lang kasi sa bangko yung kapital ko dito. Naalala mo nung galing tayo sa simbahan ng Baklaran? Hindi yung araw na na-approve yung loan ko. Grabe. Tanda-tanda ko pa nga yun yun. yung araw na magpo-propose ako sa'yo. Ha? Sorry, hindi ko narinig. Hindi. Wala. Ang sabi ko, yun din yung araw na nagpaalam kang magbabakasyon sa probinsya. Gusto mo ng milk? Oh, wait lang ha, ipagtitimpla kita. Hindi, Ruby, hindi yun yung pinunta ko dito.
ikaw. Emar, Ruby, ano ba nangyari? Bakit kailangan nating humantong sa ganito? hindi ko rin alam eh. Sa totoo lang, hindi yung paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili ko. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Ibig sabihin, Emma, kahit kailan naman hindi ka nawala sa puso ko eh. Hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Oo, sinabi kong hindi ko intensyon na guluhin yung buhay mo, yung buhay niyo ni Cheche. Pero, sa totoo lang, sa loob-loob ko, pinagdarasal ko na sana ma-realize mo na mas mahal mo pa rin ako. at ngayon nandito na ako. Teka lang ha, may ipapakita ako sa'yo. Teka, nandito lang yun sa bag ko eh. Eto. Sing-sing. Lang, para saan yan? Ruby, sorry. Okay? Teka, bakit? Anong sorry? Bakit ka nagsasorry? Naalala mo nung araw na nagpaalam ka? Nung araw mismo na yun. Yun din yung araw na aalukin sana kita ng kasal. At ito mismo yung singsing na binili ko para sa wedding proposal ko. Pinapakita mo ba yan sa akin ngayon? Ruby, sorry. Dinala ko to kasi akala ko gusto ko pa rin ituloy yung pag-alok ko sa'yo ng kasal eh. Ano? Pero bakit ngayon ba? Nagbago na ba yung isip mo? Sorry, si Cheche. Siya na kasi yung mahal ko ngayon. Ruby, sorry ha. Pero napag-isip-isip ko na si Cheche na pala yung gusto kong piliin. Na kaya pala gusto kong makausap ka kasi gusto kong tuldukan na yung kung ano man yung meron sa ating dalawa. Pero, ano to? Bakit binibigay mo pa sa akin itong singsing? Anong gagawin ko dito? Hindi ko alam. Gawin mo kung anong gusto mo. Ibenta mo, itapon mo, ikaw na bahala. Hanggat nasa akin yung singsing na yan, palagi kitang maaalala eh. Palagi kong tatanungin yung sarili ko kung ano kaya kung natuloy ko yung pag-alok ko sa'yo ng kasal noon. Diba? Ang unfair mo naman. Anong gusto mo? Akala ko yung makaramdam ng sakit sa tuwing makikita ko itong singsing na to. Hindi. Ruby, dahil nasa akin pa rin yung kapares niya. Kaya kung tutuusin, may natitira pa rin alaala sa akin. Pero ngayon na, nakausap na kita ng harapan habang hawak ang singsing na yan, alam ko na sigurado na hindi yung pagkakataon na alukin ka ng kasal ang pinanghihinayangan ko, kundi yung mga oras na nasayang nung magkahiwalay tayo. Pero may isang tao na nagpuno ng Ruby. Pasensya ka na kung kinailangan ko pang gawin to. Salamat kasi bumalik. Salamat kasi pinalaya mo ulit ako. Siguro hindi ko na may bibigay sa iba yung klase ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Pero hanggang doon na lang yun. Kasi ngayon, ibang tao na ang laman ng puso ko. Nikki at Kimbo, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung mismong oras na yon. Nung makita ko ulit ang singsing, ay para bang bigla kong naalala ang lahat ng sakit ng dinanas ko sa paghanap kay Ruby. Pati na rin lahat ng oras at effort na ibinigay ni Cheche para tulungan akong makalimutan ang sakit na yon. Maaari niyong sabihin na ang unfair ko dahil hindi rin naman ginusto ni Ruby ang lahat ng nangyari. Pero nandyan na eh. Wala naman kahit sino sa amin ang deserve na magdusa dahil lang sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Sa isang iglap ay bigla kong na-realize na ang tanga ko pala. Ang tagal kong naghanap ng sagot sa mga katanungan ko. Pero ang sagot pala ay nasa tabi ko lang. Nung mismong araw din na yon ay pinuntahan ko si Cheche. Humingi ako ng tawad sa ginawa kong pananakit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay hindi kami nagpadalos-dalos. Bumalik kami sa simula. Kinilala ulit namin ang isa't isa at hinayaan naming umusbong ang totoong pag-ibig sa aming dalawa. Hanggang sa nakita na lang namin ang mga sarili namin na isang araw na masaya sa piling sa isa't isa. Siguro nga, Nikki at Kimbo, ay hindi na ulit ako magmamahal ng kagaya ng pagmamahal ko kay Ruby. Yung tipong handang isakripisyo ang lahat. Handang masaktan, handang isuko ang lahat na meron ako. Pero itong pag-ibig ko kay Cheche, ang nagpa-realize sa akin na hindi mo naman pala kailangang maging ganon kabaliw sa pag-ibig. Dahil kung para sa iyo, darating at darating to. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang kwento ko. At sana
ay isa ito sa mga mapipili niyong i-ere sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Emar. Hashtag Dear MOR. Nabitin. Ayun na nga ang istorya ni Emar. Oo. Hindi natin ine-expect yung mga nangyayari, mga kamurkada. Kasi nga eto nga si Emar, summary na lang sa pangalawang bahagi ng ating kwento, na kung saan ay si Emar ay yun nga, nagparamdam ulit ito si Ruby, na kung saan ay una niyang minahal, una siyang nahulog, una siyang alam mo yun, parang binigay niya lahat. Kung saan ay si Emar naman ay nakahanap na or may dumating sa buhay niya si Cheche. Si Cheche naman yung parang si Emar din kay Ruby. Si Cheche naman yung mahal na mahal si Emar. Yung ginagawa lahat para kay Emar, minahal ng todo. Ayun nga sinasabi ng mga kamorkada natin at siya mismo nagsabi na baka nagiging unfair siya. Dahil nga andyan si Cheche, pero nung bumalik si Ruby ay parang somehow or sort of na bumalik din si Emar. Pero nung pinakita ni Emar kay Ruby yung singsing na dapat niyang ibibigay nung panahong aalis si Ruby, ay parang biglang may dumaan na malamig na hangin, di ko alam pero parang nagbago yung isip niya. Kaharap niya si Ruby, dala-dala niya yung singsing, pero yung isip niya, yung puso niya, hindi na kay Ruby. Doon niya na-realize na itong taong tong pagbibigyan ko ng singsing ay ito yung nagdulot ng sakit. Though hindi naman niya sinisisi talaga si Ruby dahil sabi nga niya hindi niya kontrolado yung mga bagay o yung mga pangyayari. Kasi may rason din si Ruby. Pero yung hirap na dinanas ni Emar sa paghahanap, sa paghihintay, yun yung nagdulot sa kanya para hindi niya na balikan si Ruby. At ayun nga, yun din yung nagdulot para ma-realize niya na yung sagot pa lang hinahanap niya sa mga tanong niya, diyan lang pala sa tabi niya. Diyan lang pala sa paligid niya na kung saan laging sumusuporta sa kanya at handang mahalin siya ng todo. At yun si Cheche. Kaya nga binigay niya yung singsing bilang isang parang remembrance para matandaan ni Emar na ito yung singsing, ito yung taong pagbibigyan ko sana. Pero hindi na siya nasa puso ko. Ikaw na lang magpapaalala ng sakit, pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa'yo, nahanap ko ang totoong nagmamahal sa akin. At yun ay si Cheche. Alam mo, nakakalungkot yung ending ng story. Nakakalungkot na masaya din. Halo-halo. Halo-halo. Hindi ko na-expect na gano'n yung magiging ending ng story natin. Kasi malungkot na wala naman talagang masaya sa pakikipag-break. Diba? There's no easy way to break somebody's heart. Pero ang nakakatuwa lang, kasi finally, hindi na naging unfair kay Cheche. Kasi si Cheche yung nandun nung mga downtime ni Emar. Kaya lang, alam mo, nakikita ko lang dito sabihin natin, ayun na nga, di ba nakulong nga nagkaroon ng kaso si Ruby sa probinsya. Pero ano ba naman yung ipaubaya niya? Modern naman na ngayon yung panahon natin, di ba nga, gamer sila, magagaling sila sa computer. Ano ba naman yung ipasabi ni Ruby? Na ipasabi kay pamilya, Emar, diba? Na parang, Nay, o kaya sa kapatid, pwede bang pakisabihan si Emar na ganito yung nangyari sa akin? Kasalanan din kasi ni Ruby, wala siyang ginawa kahit sa part. isa, di ba? Ni isang, wala man ang paramdam. May intindihan ko kung nangyari to back in 1990s. Madaming paraan Madaming paraan. Tapos, kahit na, alam mo yun, parang kahit nakulong ka naman, syempre may dadalaw sa iyo at meron kang pagkaabutan ng message kung gusto mo, 'di ba? Kahit nga letter kahit nga kahit na ipagsabi mo lang, pagsabi mo kay Emar nandito ako. Kahit ganun man lang, 'di ba? Ito yung hanapin mo siya. Ito yung address niya doon sa may sa may syudad. Hindi, tsaka wala akong nakikitang excuse ni Ruby. Sabihin natin nahihiya siya na nakulong. Ba't siya mahihiya? Hindi naman siya yung may kasalanan. Biktima lang din siya. At saka, feeling ko naman yung rason niya kung bakit hindi niya sinabi kay Emar is hindi dahil nahihiya siya sa nagawa niya. Kasi sinabi naman niya eventually. Hindi lang kita maintindihan, Ruby, kung bakit wala kang ginawa. At saka eto nag-wonder ako. Boyfriend mo,
pero hindi mo sinabi kung saan kayo sa Leyte nakatira. Ngayon nga, kaya buong Leyte ang hinanap ni Kaya Emma. buong Leyte hinanap ng tao. Ikaw, magjojowa-jowa ka, ayaw mo ipagsabi yung mga whereabouts Address, mo. oo. Huwag ka magjowa. Bakit Diyos pagdating ba ni Ruby ay wala na siyang signal kahit isa man lang? Imposible yun kasi Leyte yun eh. Hindi naman yun ganun ka liblib. Exactly. Yung pagdating ng Leyte, pwede kang mag-message, ito yung lugar namin. Or pagdating na rape agad siya. Parang Hindi, ganun. I mean, mas hindi ko na siya nasisisi sa rape. Oo. Basta magbiro ang rape. Hindi dapat ginagawang biro yan. Kasi wala namang wala namang babae ang gusto ma-rape. Never. Alam mo, yun din ang isa sa mga yun ang hirap. Kaya hindi niya kasalanan na muntikan siya ma-rape. Wag natin labas na tayo doon. Ang point ko, wala siyang ginawa para anuhin kay MR. Para mag-reach out. Yun lang naman. So, hindi mo rin masisisi si MR kung bakit niya nagawa yun. Ngayon naman, mag-ano tayo ng mga comments ng ating mga kamarkara sa ating Dear MOR Facebook page. Ano nga, may comment ka ba dyan, Kimbo? Hello? Ito, wait lang. Ang hina ng internet. Ay, oo nga, bagal. Ito. Sabi ni Ronnie Texon, make it your choice, Kuya MR, kung ano yung ginawa mo, desisyon, kung ano yung pinili mo. Para sa akin, saludo ako sa'yo. Fairness. Sabi pa ni Anjanette Parone, grabe, sobrang natouch talaga ako sa kwento nila Ruby at MR. Kung kailan namang nagmamahalan na sila, Cheche at MR, tsaka naman nagkahiwalay sila. Pero syempre, nagkabalikan din naman sila kahit papano. Pa-shoutout po, said lahat ng mga marupok sa lahat ng mga marupok na kaibigan ni Anjanette Parone na hindi naman niya pinangalanan. Hello daw sa inyo. Ayan. Za Celeste, sabi niya, nakakaiyak naman, ba't ganon ang nangyari? Kala ko magtatapat ka na kay Ruby na siya yung papakasalan mo kaya nga iniwan mo si Cheche. Pero bakit ganon? Ay nako naman. Pero at least tama ang naging desisyon mo, Emar, na nagpakatotoo ka lang sa nararamdaman mo. Sobra mo lang talagang minahal si Ruby. Kaya lang natutunan mo nang mahalin si Cheche. Grabe talaga ang pag-ibig nga naman. Ito naman si Queen Del Ligan. Sobrang natouch ako sa kwento, DJ Kimbo at Nikki. Sobrang nagpipigil akong umiyak kasi dito ako sa tindahan. Shoutout po kami dito sa San Lorenzo. Hello sa inyo dyan, Queen Del. Ako, mahirap pigilin yung luha, Queen Del. Nakakasipon yan. Ilabas mo yan. Parang utot yan, mahirap pigilin. Sabi naman ni... Eto, ang hirap pa basahin ng pangalan Parang Enit Search, parang ganun. Allegia, ayan. May mga tao talagang dumarating sa mga buhay natin. Hindi para mahalin tayo ng totoo at magstay, kundi para mag-iwan din ng sakit. Ang sakit naman talaga ng ginawa ni girl. Ni Hai Oho, walang paramdam. Sana di na lang siya nangakong babalik pagkatapos ng 1 buwan. Paasa lang ang peg ni Ruby. Parang ganun. Sabi ni Hyra Monong Song Vicente, medyo nabigla naman ako sa biglaang twist ng story. Kala ko magpo-propose siya kay Ruby. Anyway, hello po Nikki at Kimbo. Kanina pa ako natutuwa sa mga hugot lines na ginagamit sa story. Lalo na yung tungkol sa pagsuko at sa buto. Galing-galing. Pabati naman kami dito sa Oriental Mindoro. Hello! Ayan. And maraming salamat sa mga nakikinig ngayon. Batiin ko lang ulit si Lyrie na nakikinig ngayon. Kanina pa siya na nanonood sa ating live stream. Maraming salamat Kay Jane Ebora naman, sabi niya nabitin. Ano naman maya ang uri ng pagkabitin? Kinapos ba ng time sa game ng ML? O hintayin na lang natin ang takbo or attack? Para kanina pa to yung comment niya. Uy, sabi ng best friend ko si Jeffrey Alcantara, i-mention mo daw name niya. Jeffrey Alcantara. Okay, Hi, Jeffrey Alcantara. I hope to see you soon. Uy, huwag ginaganyan yan. Ako baka totohanin niya yan. Pumunta ka dito para makita mo si Nikki at masingil mo sa utak. Hindi, wag na pala. Ayun na nga. Munti ka na magmura. Hilig ko pa naman magmura. Bakit ganun, no? Very wrong. Anyway, ito yung sabi ko kay kay MR. MR, masaya ako sa naging desisyon mo kasi mas pinili mo yung taong minahal ka during your worst time. Totoo. Tama. Iba kasi yung taong minahal ka nung nandyan ka sa peak ng iyong kumbaga yung best time of your life. Mas maganda makakilala ng taong makikilala mo nung mga panahong down ka. Tama. Kasi doon mo masasabi yung taong totoong pag nagmamahal kung sa'yo. sino talaga. So masaya ako para sa inyo ni Cheche. And maganda rin yun na maayos kang nakipag-break kay Ruby.
maganda. Saludo ako sa'yo. Tama yung decision mo na hindi mo kailangan magpakabaliw sa pag-ibig. Maganda yung sakto lang. So, continue. And sana maturuan mo ako mag-ML. Hindi talaga ako marunong mag-ML. Para makahanap, malay mo, no? Ikaw makahanap sa online din. Nako, puro na nga ako Tinder. Ayoko na mag-ML. Mauubos yung load ko. O sige, ikaw na, go. Ayun na nga, actually dito sa storya ni MR, wala akong hate eh. Kahit sa kay Cheche. Ito yung parang storya na parang walang pantay-pantay. Kasi may mga rason. Parang ganun. Si Cheche may rason bakit siya nagmahal ng todo kay MR. Si MR may rason kung bakit niya minahal ng todo si Ruby. Si Ruby naman may rason kung bakit siya nawala. Parang ganun, parang I have no hate. I have no against talaga sa lahat ng mga character dito. And ang sinasabi ko lang, MR, maganda yung ginawa mo. Kasi, oo, naghintay ka, nagtiis ka, nasaktan ka, nagmahal ka. Pero yung decision mo na parang iwan si Ruby, hindi ko sinasabing tamang-tama, pero parang nagdesisyon ka mismo sa puso mo. Inuna mo yung puso mo na andyan si Cheche, yung sinasabi mong sagot sa lahat ng katanungan mo at mas pinili mo siya. Lagi kong sinasabi dito, sinabi ko na to noon na piliin natin yung taong pinili tayo. Hindi na wag tayong pumili ng taong pinili tayo dahil pinilit natin. Ay, taray nun. 'Di ba? Ano ka ba? Nagaano ka ba? Pero totoo. Kasi si Cheche, alam mo yun, parang siya na yung taong nagmamahal sa'yo ng tunay. Kesa wala kasing kasiguraduhan kay Ruby. Alam ko mahal mo pa si Ruby, alam ko mahal ka ni Ruby. Pero nangyari na ang nangyari, nasaktan ka na sa tuwing makikita mo si Ruby, naaalala mo yung paghihirap mo, naaalala mo yung yung nawala siya, do may rason naman. Pero alam mo yun, sa lahat ng paghihirap na yun, andyan si Cheche para sa'yo. At sumalo, tunulungan kang mag-move on. Sabihin na natin, naging rebound siya sa simula, panakip butas para matulungan ka, pero andyan pa rin siya magstay sa'yo. Wala siyang pakialam kasi mahal na mahal ka niya. At handa siyang isakripisyo at ipaubaya lahat ng nangyayari sa'yo. Normal lang magalit si Cheche kasi nga si Ruby yun. Kasi mahal na mahal ka niya. Kaya naman, saludo ko sa'yo sa naging desisyon mo na si Cheche yung pinili mo. On the top of it, or parang in the end, yung decision mo, alam kong hindi ka magsisisi. Ngayon, hindi ka magsisisi sa kung anong naging decision mo kasi si Cheche na yan. Ayun, alam mo, very well said. Thank you very much, candidate number 1. Yes, maraming salamat. Oy, may nagpapabate ngayon. Sabi niya, happy birthday kay Direk Verhel Santo Domingo. Happy birthday. Hey, happy birthday. Uy, alam mo, may nagtag sa akin, nagpalit kasi ako ng telepono kaya walang number. Uy, text mo naman ako kung ano pangalan mo. Sorry naman. Nagpalit kasi ako telepono, na hold up kasi ako. Charing, wag naman. Lord, simba ko, Lord. Mga kamarkada, yan nga ang pagtatapos ng ating Dear MOR Weekend. Mga salamat, daghang salamat mga jong, mga jay. Sa pag-uban sa amo ni Kimbo. Nako, next weekend ulit tayo po ang magkakasama. Nako, i-enjoy ilang araw na lang simbang gabi na ha. Ilang araw simbang gabi na. So maglalabasan na naman ang makikipag-eyeball dyan. Mga eyeball. Si Kuya Sherwin Kambal, may liba kapag-eyeball. Naramdaman ko kapag-eyeball ngayong simbang gabi. Mga kamarkada, thank you for having us. Ito pa rin ang inyong blonding waray, Nikki Morena. Ito pa rin ang inyong proud bisdak na kalog niyang bro on the go, Kimbo. Susunod na MOR Pinoy Hits, kasama pa rin ang kabukhan ni Liza Soberano. Ganon. O ang kasing liit ng waistline ni Ann Curtis, Nikki Morena. Naku, pansamantala muna akong hahalili kay sexy sassy Anna Ramsey na ngayon ay nandoon sa Enchanted Kingdom para sa ating Christmas Markadahan 2019. Mula ito pa rin ang Dear MOR